But overall, the food is great. Masarap, good portion, hindi siya tinipid, hindi siya konti. So that's the good thing with this one. Alright, so welcome back at andito na naman po tayo for another food hunting experience. Dito yan sa Food Hunter Philippines where good food deserves to be hunted. At andito pa rin tayo sa Mandaluyong City, isa sa mga mayayamang syudad dito sa Pilipinas, di ba? Aside from Makati, Mandaluyong, di ba? Alam naman natin na napakadaming mga businesses dito. At syempre, dahil na nasa business industry tayo or nandito tayo sa paghahanap ng masasarap na food, dahil officially, tag-ulan na, di ba? Nag-start na, tapos na yung init portion, may umuulan na. Perfect sa mga bahay nyo o sa mga kakainan nyo ang isang mainit na sabaw. At syempre, pag sinabi natin sabaw, ano ba yung mga pumapasok sa isip nyo? Well, meron kami na-discover dito sa roadside Mandaluyong, kung saan nakita namin yung may masarap silang sinuserve na soup or sabaw. At syempre, meron tayong dalawang klaseng soup dito. The first one is the batchoy. Diba? Alam naman, sikat na sikat sa Iloilo ang batchoy. At syempre, meron din tayo another one which is the molo. The molo soup. Diba? Ito medyo hindi to common. Bibihira yung pumakita sa mga tabi-tabi. So, normally si batchoy madalas. Pero si molo, bibihira. So, andito kami para lang ibigyan kayo ng idea dahil nga tag-ulan na. Diba yung mga masasarap na sabaw na pwede nating ihain sa pamilya, right? So, first one is gusto natin i-try ang molo. Yeah, so, molo kasi guys, yung may molo wrapper to. Alam niyo yung ginagamit ko sa siomai, yun yung molo wrapper. So, ginawa nilang soup, meron tong filling sa loob yung molo, tapos parang may mga shredded sila na na chicken breast. Tapos yung broth, yung pinakapampalasa, nilagyan ng onion leeks. Ayan, and the garlic. So, it makes super bango. Yung aroma ng soup, ang perfect talaga sa ulan. Masarap siya kasi, actually, hindi siya basta bro. Medyo, ang tawag dito, malapot ng konti. Ano talaga to, natural na? Feeling ko lumapit siya dahil sa molo. Ang sarap. Garlicky. Oh, ang sarap. Napakaano siya. Nakakaginhawa ng pakiramdam. Kung may sakit ka, charot. So, meron siyang parang, meat pa din. Yan. Tingin ko lumapot siya dahil dun sa molo soup. Yeah. May tinidor sa Sorry. Ang sarap. Perfect talaga Lalo sa na yung mga... nasa loob. Ngayon, curious ako dito kung para sila ng lasa. Yung molo. Kasi parang mas thick yung sa molo na soup. Tapos dito, ayan, mas malabnaw siya. Tingnan natin. Para sa lasa, ay iba na. Ginudge ko agad. Iba pala. Akala ko parehas. Iba pala ang soup ng molo. Ang sarap. Guys, ano to ha? Itong restaurant kung nasaan tayo, hindi natin nabanggit. Nandito tayo ngayon sa Antonio's Roadside Kitchen. So si Antonio's Roadside Kitchen, nakita lang namin siya. As in guys, para kaming food hunter. Alam niyo ba yung experience namin? Naglalakad kami dito sa street ng roadside, wala kaming patutunguhan. Dahil yung pupuntahan namin, hindi namin malaman kung nasaan ba, whatsoever. So talagang naghanap kami at nakita namin to. Ito talaga isa sa mga pinaka-genuine talaga namin na parang wala kaming idea about this. Nakita namin, appealing siya. Actually, malaking bagay na open yung restaurant, wala siyang glass. Panadaan mo, kitang-kita mo, ang laki-laki ng gate, kita mo agad na may restaurant dito. Tapos, alam mo yung itsura niya, very industrial look lang. Walang masyadong pintura, hindi nakaka-intimidate makita yung setup ng restaurant. So, pinasok namin. And then, una namin tinignan is the menu. Then, nakita namin yung menu nila. Mura siya. So, nasa range siya ng 200, 300, something like that. And then, Filipino food. Alam namin kung ano yung mga pagkain sinaserve. So, we tried. And we found out na masarap pala yung soup nila. Oo. Sa mga clear soup
fan, matutuwa kayo dito. Oo. Alam mo, bibihira yung mga restaurant na may masasarap na soup, ha? So, pag na-timingan nyo, Kasi madalas na soup na natitikman natin yung medyo, ano na eh, yung nasa, Instant. nabibili na, oo, yung parang instant na nga. So, itong, surprisingly, akala ko parehas yung nasa same ko, pero iba. so bok choy is... Di ba? At alam ko naman kasi lasa ng bok choy. So, bok choy talaga is Iloilo. Sarap. Parehas yung sarap. Alam mo yung noodles niya. Mm. Actually, tama. That's the exact word na gusto kong sabihin. Comforting. May sakit ka o wala, parang, wow. Amazing. Mm-mm. At syempre, sabi ko nga sa inyo, ang restaurant na to is hindi lang sila serve ng soup. Hindi naman soup yung ipinunta namin dito actually. Pero surprisingly na meron silang soup na nakalagay dun sa menu nila. So we ordered it. Pero may mga in-order pa kaming iba. So abangan nyo kung ano pa yung mga bestseller nila dito na in-order namin for this video. So Actually, mamaya sa sobrang bestseller nga nila, iba na. Ubus eh. Sobrang dami nila. Correct. Menu na in-offer, tapos yung pinaka-bestseller nila, naubos. At syempre, sabi nga lang sa'yo, may in-order pa kaming iba. Isa sa mga bestseller nila ay si Ate. Charis. Ang bestseller nila, kanilang fried chicken. Typical na fried chicken, yung mga gusto na walang breading, ito yun. Meron pa silang another Crispy dinuguan. O, di ba? Tignan nyo, no? Mahilig kayo sa dinuguan. Ito yung crispy dinuguan nila. O, di ba? Hindi gumagalaw. Sobrang crispy. At meron pa tayong... Ayan. Ayan. Ito naman ang tinatawag nating... Salted egg calamares. Yes, salted egg calamares. Yung calamares na lang, ang sarap na nilagyan pa ng salted egg. So, ang ganda. Feeling ko ang sarap din nito. At syempre, meron tayong seafood gambas. O, di ba? Sarap. Meron siyang Dipping sauce. sauce. So, ayan yung mga in-order talaga namin, di ba? Ang bongga, ang dami. At bago yan, mag-picture na tayo. Here we go, guys. Sabi nga sa inyo, hindi lang soup ang in-order namin dito. Hindi lang naman soup ang kanilang mga bestsellers. So marami pa silang Filipino style or Filipino cuisine na pagkain. And first on the list, we have this seafood gambas. Yeah. Right? Alam niyo naman kung ano yung gambas. Common yan, guys. Diba? Meron tayo calamares with salted egg. Yes. Right? Meron tayong crispy dinuguan and of course their bestseller rice meal na fried chicken. Okay. Gusto ko try itong calamares kasi calamares is the starter. Wala ba itong dip? Okay. Tingnan muna natin ulang din. Kasi baka kasi salted egg. The usual kasi talaga. Okay. Ang laya ba? Honest comment, dito malasahan yung salted egg. Yeah. Lasang egg yung ano. Punit pa na konti. Pero sa mga fan ng ano, okay na sa inyo to. Wow, mo Gusto ni Paolo yung ano kasi pinabalikan niya talaga. Oo, masarap to guys. Perfect talaga. Kada subo mo, sobrang paborito mo kada subo mo, dapat merong taste. Correct. Next is Sitting gambas o strip gambas. Try natin. seafood gambas. So, sa seafood gambas nila, yung first look lang namin, medyo maliliit yung shrimp. Oo. Hindi yan in-expect ko. Kasi nakita ko kasi yung sa... Pero feeling ko kasi, kaya siya ganito, it's because tinanggal na nila yung parang pinaka-shell. No? Parang to think na, ano na siya eh, parang nabalatan na. So, parang ready to eat na siya. Kaya siya medyo small siya. So, this is something nice, right? Well, kasi ako naman kasi, compare naman dito sa... ang tawag dito, sa calamares versus dito. Siyempre, nag-expect ako na medyo halos same yung amount. Yung size. Kasi kung makikita mo yung shrimp, Yes. ano na Kuha siya? tayo ng rice. Peeled, totoo, peeled naman na siya. Yung rice nila buhag-hag, guys. Ayaw, paborito ko yan. Buhaghag rice. Team buhaghag. Hindi yung motivational rice ang gusto mo. Buhag-hag rice. Ayan. Mm. Cooler. Parang gusto mo mag-rice. Sarap yung ano. Very tasty. Grabe, ang sarap.
Mm. Papares ka dito. Sobrang lasa. Hindi mo siya pwedeng tupakin kasi medyo salty siya. Makulang talaga siya. Kahit na pang-appetizer. Let's try yung crispy dinuguan. Nagagaya na po siya sa akin. Ah. Baka nang... Hindi ko na Crispy sweet sa akin dinuguan. eh. Dati nilalagyan ko. Wow. Kasi hindi ko alam kung gano'ng kadaming kailangan. So ito, crispy dinuguan. Mm. Mm. Ano kaya laman nito? Crispy siya. Mm. Tuyo na dinuguan na. Parang may, pendito muna bago nilagay. Yun. Medyo tabi siya ng kalsada ha. Hindi ko malasahan yung parang ano talaga ng dinuguan. Pero, yeah, mukha pa rin siyang dinuguan sa akin. Mm. Hindi siya malansa. Kasi yung dugo niya, yung mismo Lutong-luto. ano niya, lutong-luto. Pinatuyo. Mm. Diba minsan may mga taong hindi kumakain ng, of course, because of their religion, hindi talaga kumakain ng dinuguan. Pero may mga tao na kumakain ng dinuguan, pero hindi sila kumakain ng dinuguan pag hindi daw nila kakilala yung nagluto. May gano'n, di ba? Ako, depende. Sige mo naman kung dinuguan ito. Feeling ko dito yan. Alin? Sasawa. Kausawa ng ano? Ito, calamares. Oo nga, dito talaga to. Sarap. Guys, masarap yung dinuguan. I-try nyo. Yung mga gusto palang magbalak na kumain ng dinuguan, yung first pa lang, I think dito ka mag-start. Para hindi ka masyadong, yung parang matakot kumain. Ako yung mga first time nakakain ng dinuguan. Yung parang nag-aalangan pa. Hindi gusto mo tikma kaya parang hindi pa ako ready ganyan. Pero kung kakain ka, I think ideal muna mag-crispy dinuguan ka. Parang hindi mag-iba yung tingin mo sa dinuguan. Hindi parang hindi mag-iba. Hindi mo mag-iba na Gradually. pag hindi mo siya, nalikman mo siya nang hindi siya yung at best. Minsan, ay ayoko na. May dala factor. Okay, ako lang ba? Gusto siya nakababad yung calamansi. Yung calamares. Babad ko na Next, let's try the chicken. Okay. Ito medyo... Kamayin mo na. Hindi ako matailag. wait lang. Tikman lang natin. Pinaka... Yeah, paborito yan ni Pao. Oh. Chicken. Ayan. Bosit siya sa akin ngayon, no? Nakahalata. Kasi ano siya, medyo mahirap siyang i-portion. Kasi pang solo naman kasi talaga to guys. So, Ay, masarap. feeling ko talaga Gustuhan mo. masarap. Ito yung gusto kong chicken talaga. Sarap. Malasa siya hanggang loob. Ay, yung mga kilalang restaurant style deep fried chicken. Ito yun. Ito yung mga natitikman ko dito. Sabi nila, ito yung hindi mo lalagyan ng breading mix, pero parang instead of asin, patis. Pinatisan naman ako. Ay, Pero hindi namin alam kung gano'n yung process na, pero ayan, nababad ko. gano'n siya basically kasi wala siyang anything na breading eh. Ako, paborito ko itong ngayon. Dahil hilig ako sa shrimp, paborito ko itong ngayon. Na? Malasa? I-decide ko na naubusin ko na. So overall, ang bill namin dito is nasa 1,300 300 lang. plus. Lahat na yan. May drinks na. Yeah. Doon sa drinks nila, wala kasi yung sa gugulaman sana. Ang tingin kasi, doon sa aming Four Seasons, pero yung Incan, kanya yung mango. Ayaw nyo mag-share. Sarot. Yeah. So, Ang meron cute, pa oh. silang other drinks na ano. Pati And wala yung ano nila, yung liempo nila. Pati Which yung is- mushroom ang kukulit. Ang cute. At least yung liempo kasi nila parang isa yung sa patapat nila with the chicken eh. Sobrang mabilis siya. So, Na out of naubos, stock. na out of stock. Pero at least may reason pa for us to Bumalik. return Pero, here. Pero hindi siya nakapagsisi na wala yung mga bestseller nila. Mhm. Kasi masarap pa din. I think, kung hindi
mo, anong mga liempo, masasabi mo na rin bestseller sa merienda. Merienda style category. Yeah. Yeah, gusto ko din yung soup. Yung molo, the best, number 1. Ako, yeah. Kasi parang noon pa kami naghanap ni Paolo na yung parang clear style na soup base na merienda. Correct. Madalas nga kasi parang, ano ba yung mga soup natin? Yung mga instant soup. Ito talaga nung nakita ko yung molo soup. Wow. So yun. This is it. Tapos ako naman, nakita ko sila yung tsura nila. Sabi ko, baka same bro. Hindi pala. Magkaiba yung lasa. So, pwede mo silang i-order parehas. At parehas masarap. And the good thing pala with this, dito sa Art, ayan, Antonio's Roadside Kitchen, is meron silang KTV. So, sa taas, pwede kayong, kung mga group of friends nyo, family nyo, small celebrations, or gatherings, pwede kayo doon sa may private room, air-conditioned siya. Dito kasi sa baba, al fresco. So, yun. Siguro kumain lang kayo ng hapon kung ayaw nyo na mainit. But parang may nag-acoustic dito kasi meron silang area where may sound system, parang may kakanta siguro every Friday night, Saturday night, something like that. So, Okay. Kung mapapansin nyo, laging tanghali kami Maganda. ni Paolo pumunta. Kasi parang wala masyadong tao. oo. Saka maganda yung yung area kasi kahit naka-tricycle ka lang, wala kang private car, pwede mo siyang mapuntahan. Along roadside lang talaga. Tabi yung kalsada. Ang maganda yung kitchen na, transparent. Ang ganda nung Kita mo yung mga ng nagluluto. kitchen. Kita mo yung nagluluto. So alam mo na safe, malinis. Minsan factor din yun bago ka kumain. Parang, or hindi naman factor siguro I can say na parang dagdag dun sa confidence ng kakain na ay, alam mo kung paano pinipare yung pagkain mo. Saka in fairness, mo diba, wala malinis yung masyadong kitchen. langaw. Dito malangaw dito. Yeah, oo pa. Diba? Parang may Hindi ba oo ba napapansin? isa, bihira kami gumanong gano'n, diba? So factor din na dapat malinis yung paligid, malinis yung area mo, para yung langaw, hindi talaga sila pupunta, diba? Nakakagulat na open to. Same barangay, same area, pero yung langaw, hindi ganun kadami. So, Ang maganda yung CR, nag-CR ako dito. Maganda yung Saka facilities malinis. nila. Maganda yung ambience din. So, sabi ko kay Paolo, parang ang saya dito mag-tumambay. so mga small gatherings, pwede dito yan tuloy. Nabati tuloy. Debate, pinagtatuloy kami. Narinig ata. Yung pangalan na yan, tinawag pangalanan langaw. na natin yung lang tao. Correct. But overall, the food is great. Masarap, good portion. Maraming laman, hindi siya tinipid sa konti. So that's the good thing with this one. So Kung medyo mukhang bitin sa'yo yung gampas, pero napakalasa niya. So parang sulit pa rin siya. Ulam talaga siya. Hindi siya parang appetizer. Correct. Hahanapan mga tatlong rice. Kung rice Rice eater. Yes. Rice So that's it, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us today with our food hunting experience, and we hope you guys try to visit Art or Antonio's Roadside Kitchen para matikman nyo na rin ang kanilang mga pinagmamalaking Filipino cuisine o yung mga selection natin. Kung meron kayong mga balikbayan, this is one of the good place to visit. Thank you guys for watching, and we hope to see you again on our next video. Dito lang yan sa Food Hunter Philippines, where good food deserves to be hunted.